12 ng Mayo sa kalendaryo at ito ang mga balita ngayong araw kasama si Alexei Pichey. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga sumunod. Ang kabiguan ng tigil putukan ni Trump sa Ukraine. Muling nagsimula ang malawakang pambobomba ng Russia sa Ukraine, pero sinusubukan ng Kremlin na isisi sa Kyiv ang pagkabigo ng tigil putukan. Ang diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko ay nagdeklara ng mobilisasyon at muli namang nagbanta si Putin ng sandatang nuklear mula sa Belarus. Direkta ba itong banta sa hilaga ng Ukraine o panlilinlang lang para ilihis ang mga puwersang Ukrainian? Kasabay nito, nagkaroon ng interogasyon kay US Defense Minister Pete Hegseth sa Kongreso ng Amerika. Particular, tinanong kung saan nga ba ginastos ng administrasyon ni Trump ang halos 30 bilyong dolyar na itinapon sa digmaan laban sa Iran. Tinanong din kung para saan ang digmaan at ano ang layunin nito. Ngunit ang pinakamahalagang tanong, tinalakay ang record na budget ng militar para sa susunod na taon na aabot sa 1.5 trilyong dolyar at siguradong may dapat pag-usapan doon. At syempre, pag-uusapan din natin sa episode na ito ang tungkol sa hukuman ng Ukraine. Nakapos ang kaso ni Andre Yerma dahil hindi napili ng hukuman na yon ang anumang preventive measure. Inilipat ang pagdinig sa susunod na araw. Gayunpaman, inanunsyo ng NABU ang hinalalaban sa 6 pang personalidad. Kasama sa kasong ito sina Chernyshев, Mindich at iba pang mga kawili-wiling personalidad. Pero ang Pangulo na si Zelensky ay pinrotektahan naman ng Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office. Ipapaliwanag ko kung paano eksakto at pag-uusapan din natin ang banta ng bagong pandemya. Sa ngayon, ito ay mga lokal na pagsiklab pa lang, pero ang salitang virus o hantavirus ay muli napapayanig sa mundo ngayon. Dahil sa World Health Organization, nagbigay sila ng paiwatig na malamang hindi na maiwasan ang isang malaking pandemya. Lahat ng paksa ay sabay nating tatalakayin sa episode na ito. Ang pangalan ko ay Alexei Pichey. Tara, sabay nating talakayin ang mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Pindutin nyo rin ang like. Mag-iiwan kayo ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichey News. Makikita ang link sa video description. Doon kami napopost ng mga balitang natatanggap namin agad. Kaya, susunod ay isa-isahin natin. Opisyal nang natapos ang tigil putukan ni Donald Trump. Ngayong araw, 12 ng Mayo, eksaktong alas 00 ng gabi sa oras ng Kyiv, opisyal nang natapos ang tigil putukan. Nasa totoo lang, ipinilit ni Donald Trump sa Ukraine mula ika-9 hanggang 11 ng Mayo. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal bago lumitaw ang mga epekto. Sa mga unang minuto pa lang ng 12 ng Mayo, naitalangan ng Air Force ng sandatang lakas ng Ukraine ang malawakang pagpapalipad ng mga misil at drone. Inatake tayo ng Russia gamit ang maraming sandatang panghimpapawid. At ayon sa General Staff, lumipad si Ukraine ang mga Shahed drone at mga cruise missile. Patuloy na inatake ng mga Ruso gamit ang 300 anti-aircraft missiles ang mga rehiyong malapit sa hangganan ng ating bansa. At sa pagtatapos ng araw, sa kasamaang palad may lumabas na impormasyon na inatake ng mga Russian drone ng isang tirahang bahay sa Kryvyi Rog. Sa kasamaang palad, may mga namatay at nasugatan, kabilang na ang ilang bata. At kailangan nating maunawaan na ang 72 oras na tigil putukan na ito ay ginamit ng mga Ruso para lamang mag-ipon ng bala at pag-aralan ng ating mga posisyon. Nakikita natin ang presyo ng mga kasunduang ito. Sa kasamaang palad, sinusukat ito ng mga bagong bunganga ng pagsabog sa ating mga lungsod at dugo ng mga taong naniwala marahil sa katahimikan. Kaya malinaw na ang ganitong mga paghinto ay hindi nadudulot ng mabuti. Kasabay nito, kumikilos ang Moscow ng labis na mapanlinlang. Ngayon, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov na di umano'y ang Kyiv ang gumawa ng napakaraming, libo-libo raw ayon sa kanila, pambobomba sa loob ng 3 araw na yon at napilitan daw ang Russia magdepensa. Wala namang anumang ebidensya na ipinakita, syempre, pero kumakalat na ang kasinungalingang ito sa media. Ipinapakita ng pagsusuri na hindi lang basta nagpahinga ang Russia sa loob ng 3 araw na iyon, nagawa pa nilang magpadala ng mga reserba, pati na rin ang mga bagong drone na tinatawag na Molnya na ginamit nila para mas malakihang atakihin ang mga posisyon ng Ukraine. Sa kasamaang palad, isa na namang pagkakamaling estratehiko ito ng White House na nagbigay kay Putin ng logistical na pagkakataon. Trump,
Ang nangakong magdadala ng kapayapaan sa loob ng 24 na oras ay ngayon ay nakaranas ng reputasyonal na sauna dahil ang kanyang pagiging tagapamayapa ay lalo pang nagpalakas sa opensiba ng Russia. Pero si Trump mismo, syempre, hindi ganoon ang tingin niya. Habang pinipigilan ng Ukraine ang mga pag-atake sa himpapawid, may isa pang banta na dumating mula sa hilaga. Pagkatapos ng malawakang pagsusuri, mapapatuloy ang Belarus sa piling pagmomobilisa ng mga unit militar para sa pagsusuri ng kahandaan sa labanan. Inihayag ito ng diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko na kamakailan ay bumalik mula Moscow kung saan malinaw na binigyan siya ng utos ni Vladimir Putin. Narito ang pahayag ni Lukashenko. Tulad ng ipinangako ko, pipiliin naming mobilisahin ang ilang unit upang ihanda sila para sa digmaan. Sana ay maiwasan natin ito. Malaki ang inaasahan kong hindi matatapos ang prosesong ito, lalo na mula sa pamunuan ng hukbo at mga ministro. Ang ministro ng tanggulan ay magtutuon ng pansin sa mga kakulangan lumitaw matapos ang pagsusuri. At syempre, lahat tayo ay nakakaunawa na kahit hindi sumugod ang mga taga-Belarus bukas, mapipilitan pa rin ang ating General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine na ilipat ang ilang mga handang laban na unit mula sa linya ng harapan papunta sa hilagang hangganan. Ito ay isang perpektong patibong na inisip ng Kremlin upang pahinain ng ating depensa sa silangan. Bago ang kampanya ng opensiba ngayong tag-init, at ito ay isa pang palatandaan na ang mga Ruso ay talagang naghahanda ng isang kampanya ng opensiba. At hiwalay pa, ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay muling bumalik sa pagbabanta ng nuklear na binanggit ang mga Oreshnik na missile sa Belarus. Samantala, sa Estados Unidos ng Amerika, hindi rin matahimik ang sitwasyon sa loob ng bansa. Ang kalihim ng depensa ng Amerika na si Pete Hegseth ay mahigpit na tinanong ngayon sa Kongreso. Dahil sa tumataas na gasto sa digmaan laban sa Iran at kakulangan ng malinaw na estratehiya ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Sa panahon ng pagdinig, ang mga mambabatas na nangangasiwa sa gastusin ng Pentagon ay humingi ng paliwanag tungkol sa bilyong-bilyong gasto sa sigalot at mga posibleng plano para sa karagdagang aksyong militar ng Amerika sa gitnang silangan. Ayon sa Pentagon, gumastos na ang Amerika ng halos 30 bilyong dolyar sa digmaan laban sa Iran. Opisyal na tinalakay ng Kongreso ang record na kahilingan ng administrasyon ni Trump para sa isatuldok 5 trilyong dolyar na budget sa depensa para sa taong pananalapi 2027. Kasabay nito, nakatuon ang pangunahing pansin sa digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Hiniling ng mga demokratiko kay Pete Hegseth na ipaliwanag kung saan napupunta ang pera, bakit, ano ang layunin at magiging resulta. Tinanong si Hegseth kung may plano ang Pentagon para sa pag-atras o muling pag-deploy kung hindi suportahan ng Kongreso ang pagpapatuloy ng mga operasyong militar. Ayon sa Pentagon, may ilang senaryo ang Estados Unidos para sa posibleng pag-unlad ng mga pangyayari. Narito ang kanilang pahayag. Mayroon kaming plano para sa eskalasyon kung kinakailangan. Mayroon din kaming plano para sa pag-atras kung kinakailangan. May plano kaming ilipat muli ang mga resources, ngunit hindi ako magbibigay ng detalye. May pahiwatig sa White House na may kakulangan si Donald Trump. Nasiyahan siya sa paraan ng pakikipag-usap ng Iran ukol sa pagtigil ng digmaan at na yon ay mas seryosong pinag-iisipan ang muling pagsiklab ng labanan kaysa noong mga nakaraang linggo. Ayon sa mga source, ang sagot ng Iran na tinawag ni Donald Trump na hindi katanggap-tanggap at hangal ay nagdulot ng pagdududa sa ilang opisyal ng White House kung seryoso ba ang Tehran sa negosasyon. Ayon sa mga source, may iba't ibang grupo sa administrasyon na may kanya-kanyang rekomendasyon sa susunod na hakbang. Ang ilan, partikular na mga opisyal sa Pentagon, ay pabor siyempre sa mas agresibong paraan ng pagpuwersa sa mga Iranian upang mapaupo sila sa negosasyon. Kasama rito ang mga tumpak na pag-atake na magpapahina lalo sa posisyon ng Tehran. Gayunpaman, ang iba ay patuloy na iginigiit na bigyan ng pagkakataon ang diplomasya. Paalala rin, noong Lunes, nagkita si Trump at ang kanyang pangkat sa pambansang seguridad sa White House para talakayin ang posibleng susunod na mga hakbang. Ayon sa mga source na pamilyar sa negosasyon, wala pang mahalagang desisyon kung paano kikilos at malamang hindi pa ito mapagpapasyahan bago umalis si Pangulong Trump patungong China. Paalala, alis na si Trump papuntang China sa Biyernes.
Kasabay nito, maging sa loob ng politika ng Ukraine ay hindi rin matahimik ang sitwasyon. Ngayong araw, ipinagpaliban ng mataas na hukuman laban sa katiwalian ng Ukraine ang pagdinig sa kaso ng dating pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine na si Andriy Yermak. Ang tinutukoy ay ang kaso ng pagnanakaw at money laundering ng 460 milyong hryvnia. At lahat ng detalye tungkol sa kasong ito ay mapapanood ninyo sa aking YouTube channel sa mga hiwalay na episode. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa channel, pumunta sa channel at panuorin ang mga hiwalay na episode para lubos ninyong maintindihan ang buong konteksto ng mga nangyayari. At dito, gusto ko agad ibahagi sa inyo ang sinabi ni Andriy Yermak pagkatapos ng unang pagdinig sa korte. Linawin ko lang na wala pang desisyon at wala pang preventive measure na ipinatupad. At ito ang isinulat ni Yermak na yon. Natapos na ang unang pagdinig sa kaso kung saan ipinaalam sa akin ang formal na hinala laban sa akin. Kasama ng mga abogado ko, inaaral namin ang mga dokumento. Matapos ang unang pagrepaso, inuulit ko sa media, walang sapat na batayan ang formal na abiso ng hinala. Bilang isang abogado na may 30 taong karanasan, palagi akong sumusunod sa batas. At ngayon, sa parehong paraan, ipagtatanggol ko ang aking mga karapatan, ang aking pangalan, at ang aking reputasyon alinsunod lamang sa mga batas ng Ukraine. Bukas ako sa lahat ng mga prosesong legal. Naniniwala akong dapat bigyang pansin ang halatang bagay. Sa nakalipas na mga buwan, nagkaroon ng walang kapantay na pampublikong presyon sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas na hingin na maglabas ng formal na abiso ng hinala laban sa akin. Sigurado ako na ang imbestigasyon ay dapat maging malaya mula sa mga pahayag na pampulitika, kampanya sa media at anumang uri ng impluwensya. Mananatili ako sa Ukraine at ipagpapatuloy ko ang aking pag-aabogasya. Plano kong pumunta sa mga sundalo sa frontline at tutugunan ang kanilang mga kahilingan. Suportahan ang ating mga tagapagtanggol, mga dating bihag ng digmaan at ang kanilang mga pamilya. Dahil ito ang aking bansa at tungkulin ko ito. At pagkatapos ng pahayag na ito, na yon iniulat ng pambansang anti-korupsyon na kawanihan ng Ukraine at ng espesyalisadong tanggapan ng usig laban sa korupsyon, ang hinala laban sa 6 pang miyembro ng organisadong grupo naglalaban ng pera sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga mamahaling tirahan. Tungkol ito sa dating pangalawang punong ministro ng Ukraine na si Alexei Chernyshov at negosyanteng si Timur Mindich. Pero si Zelensky naman ay pinawalang sala ng espesyal na anti-korupsyon na prosekusyon. Sabi ni SAP head Alexander Klimenko, hindi kasali si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa pre-trial investigasyon sa kaso ng money laundering ng dinastiya. Tungkol naman kay Yermak, hindi pa napili ang kanyang preventive measure na yung araw. Nag-pause ang korte sa kaso ni Yermak hanggang bukas. Sa Mayo 13, alas 12 ng tanghali, inaasahan ang pagharap ng panig ng depensa. Magkakaroon ng closed door na bahagi ng pagdinig, ngunit umaasa ang mga abogado ni Yermak na isasara na lang ang kaso. Sa huli, narito ang balitang nagdudulot ng kakaibang pangamba. Sa World Health Organization, inaasahan nila ang pagtaas ng mga kaso ng nakamamatay na hantavirus. Sinabi nila na dahil sa mahabang incubation period ng virus, posible talagang dumami ang magkakasakit sa mga susunod na linggo. Kumpirmado ang hantavirus sa siyam na pasahero ng cruise ship na Hondius. At ayon sa mga kinatawan ng pandaigdigang organisasyon sa kalusugan, wala pang palatandaan ng mas malawakang pagputok ng Andes hantavirus sa ngayon. Patuloy pa ring nakakahawa ang virus dahil sa aktibong kontak ng mga pasahero. Ang incubation period ng sakit ay mula 6 hanggang 8 linggo. Medyo matagal ito. Ang tinutukoy dito ay isang bihirang strain ng Andes virus. Uri ito ng hantavirus na naipapasa mula tao sa tao sa pamamagitan ng malapitang kontak. Maaring umabot sa 40% ang fatality rate ng impeksyon. Matapos ang hantavirus outbreak sa barko, 3 ang namatay, mag-asawang Dutch at isang German. Kasama sa mga may sakit ang mamamayan ng United Kingdom, Netherlands, Switzerland, Estados Unidos, Pransya at Espanya. Sa kabuuan, may humigit kumulang 150 katao mula sa 23 bansa ang nasa barko. Mayroong 5 Ukrainyano, mahigit 100 katao kabilang ang pasahero, tripulante at mga nakasalamuhan nila ang isinailalim sa kwarentenas. Magbuhat tayo ng araw.
Muling natalo si Trump kay Putin sa diplomatikong laban at sinimulan ni Lukashenko ang pagtitipon ng hukbo niya. Abala ang Amerika sa digmaan nila kontra Iran. Pero ang ating mga korap na opisyal ay patuloy sinusubok ang pasensya ng bayan at kanluraning kaalyado. Iyan lang muna, dito ko muna lalagyan ng tuldok-tuldok, ibahagi ang opinyon at konklusyon sa mga komento sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon gamit ang alinmang link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Yan lang muna, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.